Yan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Tamang kayong panig ng ating bansa naroon mga idol. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero shoutout muna sa ating mga kapatiran dyan sa iglesia na sa ibayong dagat, saan man kayong panig ng ating mundo naroon mga kapatid, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Maging dito sa atin, sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng kapatiran sa iglesia ay binabati ko ng isang magandang hapon. Pero mga kapatid at mga idol, talakayin natin muli ang mga pangyayari. Balikan lang natin yung tungkol sa sistema ni Ginoong Epifanio Labrador na siyang bumabati ko sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, bukod kay Ginoong Epifanio Labrador, mga idol, meron pang isa na bumabati ko din sa ating tagapamahala at maging sa kabuuan ng iglesia ay walang iba kundi ito si Aling Maria. Si Aling Marie. Ang kanyang account ay Aling Marie. Ito si Aling Marie hindi na lalayo sa sistema ni Ginoong Epifanio Labrador kung bumati ko sa ating tagapamahala at maging sa kabuuan ng iglesia. Ngayon, ito si Aling Marie, nabanggit ko na to sa mga una kong video. Sinabi ko na sa kanya na mag-iingat siya sa kanyang mga binibitawang mga pananalita tungkol sa iglesia dahil baka pag dumating ang time na siya naman ang irereklamo ay wala siyang sapat na may papakitang ebidensya tungkol sa kanyang mga tinitirada. Baka matulad siya kay Ginoong Epifanio Labrador na tirada ng tirada at nung dumating na inihahabla na siya, ay wala siyang sapat na ebidensya upang gamitin sa hukuman. Tulad nga ng mga nakaraan na ipinatawag na sa prosecutor office itong si Ginoong Epifanio Labrador dahil doon sa reklamo ng ating kapatid sa mediation proceeding. Ang ating kapatid, mga idol, ay sumipot sa takdang oras at takdang araw at maaga pa siya sa lugar na kung saan sila maghaharap-harap ay walang Epifanio Labrador na dumating. Kaya nga, itong si Ginoong Epifanio Labrador ay may balita pa tayo ayon sa iba natin mga kapatid na nagbablog. Ito di umano ay may karamdaman na, may sakit. At ang sabi nga ng iba nating mga kapatid, baka daw yan palo na ng ating ama. Dahil nga, yan, si Ginoong Labrador ay ipinagpadyos na ng ating tagapamahalang pangkalahatan at ipinaubayan na sa ating kinaukulang mga batas kung ano ang nararapat sa taong yan. Ngayon, siyempre, ito naman si Aling Maria, gusto rin yatang sumunod kay Ginoong Epifanio Labrador, panay din ng tirada, panay din ng tungkol sa Iglesia ni Cristo, at kung ano-ano pa, mga ebidensyang hawak niya na pinapakita, pinagwawagay-wagay mo pa niyang ganun. Sabi niya, ako may ebidensya, ito hawak ko. Pero Aling Marie, kung ikaw ay sasampahan ng reklamo, sa kinaukulang husgado mo na ipakita yan mga ebidensya na ipinagwawagwagan mo. At nawa ay maging tama at sapat yung ebidensya na ipinagwawagwagan mo patungkol sa mga tirada mo sa Iglesia ni Cristo. At baka mamaya yung mga ebidensya na ipinagwawagwagan mo ay hindi tunay at hindi legit
baka ikaw ay makasuhan pa ng falsification of document. Dahil baka kung saan mo lang kinuha yan, tapos yan ay pagmamalaki mo na meron kang pinangahawakang ebidensya, malalagay ka lalo sa alanganin. Pero harinawa, sana kung ikaw ay masampahan na ng kaukulang reklamo, huwag kang tumulad kay Ginoong Epifanio Labrador na panay lang ang dakdak, panay ang dada. Pero pag nandiyan na yung reklamo nakasampa sa kanya, wala siyang magawa at hindi siya halos magpakita. Isipin mo, yung kaso niya na matagal nang natutulog, 2017 pa yun, 2017. Yung kaso niya, nabaon na sana ito sa limot dahil nga, mukhang yung unang nagsampa ng reklamo sa kanya, dahil hindi nga niya sinisipot, pinabayaan na lang. Ngayon, nagpapatong-patong ng reklamo sa kanya, nakalkal ngayon yung dati niyang kaso. Oo. At yun nga, kumbaga parang tinakasan niya yun kasi Nobel. Qualified theft yung kaso niya. Oo, at meron na siyang warrant of arrest. Yan mga idol, napapanahon lang na issue, kaya medyo sinusundan lang natin at kumbaga nireripaso lang natin yung mga pangyayari dahil nga napapanahong issue yan. Ngayon sumasabay na to si Aling Marie, palakyatang humabol sa sistema ni Ginoong Epifanio Labrador. Bueno, Aling Marie, antayin-tayin mo lang, ha? Antayin mo lang yung isasampang reklamo sa iyo ng aming mga kapatiran sa iglesia. Kasi hindi ka na nga pinapansin pero mukhang hindi ka tumitigil sa kababatikos. Kasi pwede kang makasuhan dyan ng cybercrime o yung cyber libel sa mga pinaggagawa mo. Kasi binabatikos mo ang Iglesia ni Cristo nang wala ka namang sapat na batayan. Sabi mo, kung ano-ano mga sinasabi mo para kang si Ginoong Epifanio Labrador. At ang mabigat pa, hindi pa kayo nakukontento sa isang tao lang ang babatikusin nyo, buong iglesia pa. Oo. Hindi nyo ba alam na kung talagang papatulang kayo ng Iglesia ni Cristo, sino ba kayo? Di ba? Pero, palibasa nga, taliwas doon sa mga sinasabi nyo, sa mga ibinibintang nyo sa Iglesia ni Cristo, yung mga sinasabi nyo. At yan, lalo si Ginoong Epifanio Labrador, sa kanya tumatalbog yung mga sinasabi niya tungkol sa iglesia, ng mga iglesia ni Cristo, kriminal, mamamatay tao. At yung pinuno daw namin sa iglesia, yung tagapamahalang pangkalahatan, number 1 daw, corruption, sa ang laking kinikitang pera pagdating sa mga politiko. Isipin mo kung sino-sino na ang dinadawit ni Ginoong Epifanio Labrador sa pagbabatikos niya sa iglesia, pati China. Idinawit na niya. Ang laki raw ng ibinayad ng China sa iglesia ni Cristo. Oo. Isipin mo yung mga batikos na yan na walang sapat na batayan. Kaya ngayon, hinahabol na siya ng kaso, ayaw niya magpakita. Tinalikuran na niya yung kapatid na nagsampa ng reklamo, maaga pa doon sa prosecutor, hindi siya sumipot. Pero sa 3 consecutive hearing at hindi niya sinisipot yan, may peligro siya lalo dyan. Oo, kasi kahit nga dito lang sa amin sa barangay, kapag ikaw nagkaroon ng kaso sa mediation proceeding, 1-2 paghaharap at hindi ka sumipot, pwede kang makasuhan ng indirect contempt. Lalo pa yan, husgado yung hindi mo sinisipot. May peligro ka dyan. Kaya ito si Aling Marie na gustong humabol kay Ginoong Epifanio Labrador, sana wag mo siyang gayahin na pagka may sinampa ng reklamo sa iyo, magtatago ka rin. Harapin nyo, kasi kumbaga gumagawa kayo ng sarili nyong multo. Pag nagmimilagro na yung multong ginawa nyo, kayo unang natatakot. At tinataguan nyo yung multo na humahabol sa inyo. Ganyan. Pati tuloy yung mga
nasa likod ng mga pinaggagawa nyo, pag hinahabol na ng multo, ay baka hindi na rin niya makatiis, sila na mismo ang mag-ano sa inyo. Kaya nga mga idol, sinasabi ko na noon pa na bago nyo gawin ang isang bagay at bago kayo magparatang sa sino man tao, wag na sa iglesia, sa sino man tao, pag-isipan nyo munang maigi at pag-aralan nyo at siguruhin nyo na meron kayong sapat na ebidensya sa ipinaparatang ninyo. Kasi pag wala kang sapat na ebidensya, may paglalagyan ka dahil kasi nalalabag mo na pati ang karapatang pantao noong tao na pinaparatangan mo. Lalo't inaalipusta mo gaya ng ginagawa ng Ginoong Epifanio Labrador sa aming tagapamahala sa iglesia. Sobrang paglapastangan ang ginawa niya. Kaya nga lang, palibasa nga, pinapatunayan ng Iglesia ni Cristo na mali yung mga paratang, hindi na siya pinapansin at hindi siya pinapatulan. Pinapa-Diyos na lang at pinaubayan na sa ating batas. Kaya nga sana, magbago ka na, Ginoong Epifanio Labrador. Noon pa sinabihan ka na, mag-public apology ka sa mga ginagawa mo para medyo yung mga kapatiran sa iglesia medyo maawa naman sa iyo. Pero ngayon, balita nga, may sakit ka na. Sa bagay, sa totoo lang, yung mga ganyang klase, kapag pinalo ng Ama o pinatulan siya ng Diyos, bibigyan siya talaga ng mabigat na karamdaman. O kasi nakalagay din sa Biblia laiting kayo, sabi ng Diyos. Gawang kayo ng masama, huwag kayong gumanti. Ako ang bahala sa kanila. At yan ang pinapanindigan namin sa Iglesia ni Cristo. Kaya kahit laiting kami, abusuhin kami, hindi kami gumaganti. Pero, may babala ang Diyos. Sabi ng Diyos, kung kukunin niya ang iyong buhay, ay may utos na ang Diyos dyan. Sabi ng Diyos, patayin niyo masamang tao sa harapan ko. Yun, kasi kahit sa normal na kalagayan, yung pagtatanggol sa sarili, normal yun. Halimbawa, papatayin ka nung kaharap mo, wala ka namang kasalanan. Alam nga namang hindi mo ipagtanggol ang sarili mo, di ba? Ipagtatanggol mo yon. Mamatay ka man, pinagtanggol mo sarili mo. Ngayon, kung minamalas-balat at siya ang napatay mo, problema niya yun dahil siya ang nag-provoke ng gulo. O, di ba? Kaya nga, kami mga Iglesia ni Cristo, hindi kami basta-basta pumapatol sa mga panlalait, yung mga paghalipusta. Okay lang yun. O sabi nga laiting kayo, alipustahin kayo. Huwag kayong gumanti. Ako ang bahala sa kanila. Kasi ayaw rin naman ng Diyos na sa mga taong duwag. Sabi nga sa Biblia, yung mga duwag ay walang karapatan sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, kung kukunin na ang buhay mo, ay huwag ka na magpakaduwag. Di ba? Pagtanggol mo sarili mo. Kasi sino man tao, walang karapatang kunin ang buhay mo. Oo. Yung batas lang ay ang may karapatang kunin ang buhay mo dahil kung ikaw notorious masyado at marami ka ng pinirwisyo, pag nanlabang ka sa batas, sigurado, license to kill ang sinumang batas sa mga notorious na tao, lalo't nanlalaban. Pero kung sasama ka ng maayos at huhulihin ka, hindi ka magagalaw ng batas. Maaaring mapaparusahan ka lang. Pero kung manlalabang ka, hindi naman siguro, kahit sinong batas, hindi pa, ang halimbawa, polis, kahit sinong polis, hindi papayag na siya papatayin mo. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya, ito si Ginoong Epifanio Labrador, kung ito'y noon pa nakinig sa advice namin, na pumihit ka at magbago ka, mag-public apology ka, wala patuloy siya Tapos kung sino-sino pa yung sinasangkot niya. So, ito naman, umarangkada rin ito si Aling Marie. Sige, baka Aling Marie, sinabi ko na sa iyo sa una kong vlog, mag-iingat ka sa mga binibitawan mong salita patungkol sa Iglesia ni Cristo.
Nagmula lang naman yung mga ganyang tirada, mga idol, nung nagkaroon tayo ng tinatawag na National Peace Rally. Di ba? Hindi natin malaman kung nainggit pa sila o anong minasama nila yun. Oo, minasama nila. Doon nagsimula yan, na binatikos ang iglesia. Samantalang, wala namang ginagawang masama ang iglesia. At saka sa ginawang peace rally ng iglesia, hanggang sa natapos yung rally, wala kayong nakitang kaguluhan. Di ba? Kasi ang iglesia hindi naman notorious eh. Nabanggit ko na sa mga una kong video yan eh. Ang iglesia pagdating sa batas na ipinatutupad ng pamahalaan, number 1 na ang iglesyang sumusunod sa batas. At the same time, ang iglesia, isa sa nakakatulong sa larangan ng peace and order. Bakit? Disiplinado ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya kung may mga violente man dyan, na mangilan-ngilan, hindi rin pinahihintulutan ng iglesia yan. Hindi yan kinakampihan. At pag napatunayan nagkasala ang isang kapatid, nakalabag sa batas, ang iglesia mismo ang magpapakulong sa kanya dahil hindi siya kukonsintihin. Ganyan ang iglesia ni Kristo, mga idol. Kaya ito si Ginoong Epifanio Labrador eh. Ewan ko kung bakit, sabi nga nung ibang mga kapatiran sa iglesia eh, pinuspos na ni Satanas ang kanyang pag-iisip. Oo. Binabatikos niya ang iglesia, pinalalabas niya ang iglesia daw ng demonyo. Iglesia ng Diablo. Pero, hindi niya napapansin, siya ang alipin ng Diablo dahil nandun siya sa kalagayan ng pagkakabaha-bahagi. Ayaw niya nung isinagawang peace rally. Ayaw niya doon sa tinatawag na pagkakaisa. Gusto niya doon sa kampi-kampi. At sa kanyang mga batikos, talagang humahanap siya ng kakampi. Oo. At sabi pa niya, marami naman daw sumusuporta sa kanya. Ngayon, hinahabol na siya ng batas tungkol sa reklamo sa kanya. Nasaan na yung suporta niya. Di ba? Mukhang iniwan na rin siya sa ere. Tama yung sinabi niya sa vlog niya nung nakaraan. Parang iniwan na raw siya sa ere. Siyempre, yung mga tao ayaw masangkot doon sa ginagawa mo. Oo. Siyempre, pag madadamay sila sa ginagawa mo, iwas puso yan. Di ba? Susuruhin mo yan dahil ikaw may gawa niyan eh. Ganyan lang. Kaya ito lang si Ginoong Epifanio Labrador. Kung natuto lang ito, na antimano nag-public apology na siya, hindi na sana lumala ang sitwasyon. Pero sa ngayon, humingi man siya ng tawad, mag-public apology siya, talagang haharapin pa rin niya yung kasong isinampa sa kanya. Marahil siguro kaya hindi siya umatin doon sa prosecutor, doon sa mediation hearing, alam niya na walang mangyayaring amicable. Kasi sa mediation, pag pinagharap sila ng prosecutor, both parties aalamin yung sistema. Aalamin ng prosecutor ba't nagrereklamo itong iglesia. Aalamin din ng prosecutor kung bakit niya binabatikos ang iglesia kaya siya nireklamo o bakit siya inireklamo ng iglesia. Siguro alam niya na wala siyang sapat na idadahilan para magkaroon ng amicable. Kaya hindi niya sinipot. Alam niya walang mangyayaring amicable dyan. Tuloy-tuloy yan. Ang kalalabasan talaga niya, certification to file action. Kaya siguro hindi na siya sumipot talaga sa ganyan. Pero sa 3 consecutive hearing, pagpatuloy niyang hindi sinisipot, ang prosecutor, mawawanted siya dyan. I-issue na siya ng warrant. Oo. Kasi, nabanggit ko na sa mga una kong video, ang batas natin hindi nakikipagbiro. Huwag niyong gawing biruan ang batas. Kapag kayo inireklamo, harapin nyo. Paano maibibigay ang side mo tungkol sa reklamo sa'yo kung hindi ka haharap? It means lang na pag hindi ka humarap, totoo yung reklamo sa'yo. Guilty ka. Di ba? Ganun lang kasimple yan, mga idol. Kaya ito si Aling Marie, siguro, naantay na rin niya na siyang ireklamo dahil marami raw siya nakahandang ebidensya eh. Sige, Aling Marie, ipunin mo lang, ipunin yung ebidensya mo para pag sinampahan ka na ng kaso ng Iglesia ni Cristo, meron kang may pakita. Okay no, mga idol salamat na marami sa maikli nating kwentuhan ito.
at sinamahan niyo ako. Niripaso lang naman natin at sinariwa natin yung mga issue na napapanahon tungkol dito kay Epifanio Labrador at saka dito kay Aling Marie na number 1 bumabatikos sa amin sa Iglesia ni Cristo. Bueno, mga kapatid, shout out pong muli sa inyo. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat ng marami sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ating programa. At hindi ko man maisa-isang banggitin ang inyong mga pangalan, nagpapasalamat ako sa inyo. Salamat ng marami at tinatangkilik niyo ang programa natin ito dahil kung wala naman kayo, wala rin ako dito. Di ba? Tama. At bilang magkakapatid sa iglesia, tayo naman nagkakaisa para sa ating ikabubuti. Wala tayong nilalabag na anuman sa mga batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan na gaya ng ibinibintang ni Ginoong Labrador. Okay na Ito pong muling inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Hanggang sa muli, paalam!